Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So ito po yung final judgment ng Diyos, no? Ganito yung posibleng tagpo sa araw ng paghuhukom. Yung eksena rito, yung senaryo dito, pagdating ng anak ng tao bilang hari, sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, titipunin niya ang lahat at pagbubukod-bukurin niya ang lahat ng tao. Nasa kanan niya yung kanyang mga tupa, nasa kaliwa naman ng Panginoon yung mga kambing. Ganyan yung senaryo na ganyan yung tagpo sa final judgment. May mga tao po na mapapahiwalay sa Diyos. Merong mga tao na mapapasama sa lugar na para sa mga dyablo at sa mga kampo ng dyablo, sa mga anghel ng dyablo. Ito yung mga tao na namuhay sa kasamaan. Ito yung mga tao na namuhay para lang sa kanilang sarili, at maaaring kasama nga po dyan, maging yung sa tingin nga natin ay hindi masamang tao, pero namuhay naman ng walang pananalig kay Kristo. Namuhay ng walang takot sa Diyos. Na hindi sila namuhay para sa Diyos. Mapapabilang po yung mga tao na yan sa mga nasa kaliwa na inihihiwalay. Kung ito po yung final judgment, hindi pa man natin lubos na maunawaan at hindi man natin lubos na ma-visualize yung apoy na walang hanggan o yung hell o yung impyerno, makikita natin sa talatang ito na merong lugar para sa mga dyablo at para sa mga anghel ng dyablo, yung fallen angels. Na makikita natin din sa talatang ito, meron ngang makakasamang mga tao sa lugar na yan. So merong lugar na inihanda, the eternal fire na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel, para kay Satanas at sa kanyang mga kampon, para sa mga fallen angels, inihanda yung lugar na yon. And muli, makikita natin dito sa talatang ito na merong mga tao na mapapasama sa lugar na yan. Ito yung sinasabihan dito na lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Mga tao po yan. Yung dyablo po, tama lang. At yung kanyang mga anghel, nararapat lang na mapunta sa apoy na walang hanggan. Para sa kanila talaga, inihanda para sa kanila yung lugar na yan. Yung dyablo o si Satanas, siya yung dahilan ng pagpasok ng kasalanan sa mundo. Kaya tama lang, nararapat lang na parusahan siya, pati yung kanyang mga anghel. Pero ipinapakita nga sa talatang ito, merong mga tao na mapapasama sa lugar na yan sa araw ng paghuhukom. Ito yung mga tao na naging makasarili, mga taong hindi pinaglingkuran ang Panginoon sa pamamagitan ng kapwa-tao, mga taong namuhay ng masama, nabuhay lang para sa kanilang sarili at hindi para sa Diyos. Isang nakakatakot na katotohanan na ayaw nating mangyari sa ating sarili na mapasama sa lugar na yan, sa apoy na walang hanggan. At isang nakakatakot na katotohanan na ayaw din nating mangyari yan sa mga mahal natin sa buhay. Ayaw nating mangyari yan sa pamilya natin, sa mga kakilala natin, sa mga kapwa-tao natin, na diyan sila mapunta. No, yung mga kakilala natin, ayaw nating sa araw ng paghuhukom, doon sila sa apoy na walang hanggan mapunta. Tandaan natin mga kapatid, merong araw ng paghuhukom at magbibigay sulit tayong lahat sa harap ng Diyos, na sa kabuuan ng ating buhay, we will give an account sa harap ng Diyos.